Matakin nyo, sekretary ho kayo ng PCO, ganun-ganun ho kayo magsalita. Magpapalabas ho kayo ng mensahe, we've heard. So narinig mo lang pala, chis, kwentong barbero lang pala yun, kwentong barbers lang pa yun, tapos inaanunsyo mo to the public. Sa pahayag na ipinadala ng tagapagsalita ng PRO11 na si Police Major Catherine De La Rey, ang naturang heavy police deployment ay parte lamang aniya ng simulation exercise. Naku, I can neither confirm nor deny. Very showbiz na answer. Ay, kung ano man ang ibibigay nila, tatanggapin namin dahil sila talaga ang pwedeng umaresto. Kasi di ba pag ganito na matutunugan mo na o maririnig mo na, talagang may pagkakataong tumakas. Christina, because I remember, nung kausap po namin kayo before last year ni Sir Ted, here on the show also, you were saying na may naririnig na kayo na anytime may maglalabas ng warrant of arrest. Yun ang sinabi para ko kay kanina. Pangulong Rodrigo. Dadagan, Balita News Update. Dadagan, Balita. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, okay. Say milyonaryo, sama-sama tayo, babago. Magiging milyonaryo. Dadagan, Balita. Alright, welcome back mga kabalitaan. Magandang buhay, kamusta ho? Nagbabalik na naman ho tayo mga kabalitaan. Parang ang saya-saya ho natin ngayon dahil nga po ay naging matagumpay ang pasasalamat kay PRRD sa mga OFW dyan sa ating mga bagong bayani dyan sa Hong Kong, ang Overseas Filipino Workers, mga kabalitaan. At ngayon naman po ay medyo yung mga balibalita ho ngayon at sabi nga nila dyan sa Malacanang, sa Presidential Communication Office, sila ay nagsasabi ng mga impormasyon batay ho sa mga ebidensya o dokumentong kanilang hinahawakan mga kabalitaan. Pero, yun po, tatalakayin ho natin ito ngayong kanila mismong secretary ho ng Presidential Communication Office kung ba't naging tanga mga kabalitaan. At ipapakita rin ho natin sa inyo dyan, mga kabalitaan, itong pagdagsaho ng mga pulis dyan sa Davao International Airport. Sabi daw, simulation exercise lamang di umano. Tatawa ko mga kabalitaan, talaga naman itong Malacanang, oh. Mahilig sila rin pala itong nagdadala ho ng fake news sa ating lipunan mga kabalitaan. Parang na-coincide ho. At iwan ko lang kung ba't ho nagpapalabas ho sila ng ganitong propaganda, ganitong nagbibigay ho ng kaba dyan sa mga nakatira o yung mga Davaoenyo, mga kabalitaan. At pakikinggan ho natin din dito kung saan yung ICC assistant to counsel dito ho sa ating bansa ay wala ring alam mga kabalitaan patungkol dyan sa ICC warrant o warrant of arrest laban ho kay PRRD mga kabalitaan. Tingnan nyo yung mga katangahan ho nila dyan sa Malacanang. Pero bago pa po ang lahat mga kabalitaan, assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim at sa amang lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino, lalo na ho sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome ho kayo sa ating munting bahay at pasasalamatan din ho natin yung ating mga masugid na tagapanood, lalo na ho yung laging tumatambay regularly ho dito sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Ang kulang-kulang, humigit pala humigit kumulang, wow. Saktuhin na lang ho natin, 54,597 subscribers. Yun po, maraming salamat po sa inyo mga kabalitaan. So huwag kalimutan po, tulungan niyo po akong makakuha tayo ng 100,000 subscribers bago po mga kabalitaan. Matapos ang taong 2025. Ito po ang ipinapangako ko po sa inyo na tuloy-tuloy pa rin ho yung laban ho natin. Yung pagbibigay, paglalahad ho ng komprehensibo, tapat, totoong mga balita at impormasyon. At yun po ay tumutuwid sa mga
baluktot o binabaluktot, sadyang binabaluktot ho ng ibang mga bangag vloggers, lahat ng mga bangag vloggers diyan mga kabalitaan sa kanilang area of jurisdiction mga kabalitaan. Dahil alam ko po sila ay nanonood dito sa atin. Kaya tuloy-tuloy lang po yung ligaya ho natin mga kabalitaan. Okay? So, sa may mga dyan, may nakapag-advise kasi sa akin, Boss Dan, Kuya Dan, ba't ayaw mong yung mga negosyo dyan, i-flash mo sa tawag nito, screen daw natin, yung parang sponsorship. Sabi ko, hindi na ako magyayaya ng mga sponsorship kasi nga mga kabalitaan, ang sinasabi ho natin dito, yung likes lang po, paliguan nyo lang ng maraming comment, at buhusan yung maraming likes so yung video natin. Then huwag i-skip yung ads. I-share nyo po, then subscribe at pindutin ang notification bell. Diyan po, nabubuhay na ho tayo dyan mga kabalitaan. Meron na lang sa magsasabi, Boss Dan, meron akong negosyo, paki-flash naman dyan. Sponsorship yan. Hindi natin yan tatalikuran, aayawan. Pero hindi ako nagyayaya ho mga kabalitaan. May nagsuggest lang ho sa atin dito. Kakilala ko lang po mga kabalitaan. Sabi ko, tuloy-tuloy pa rin yung laban. Basta naandyan ho sila, nanonood. Wala ho yung problema sa atin mga kabalitaan. So, diretso na ho tayo. Dadako na ho tayo dito sa ating usapin mga kabalitaan. Ito, pag-uusapan ho natin tong si Secretary, sino ba yun? Si Secretary J. Ruiz mga kabalitaan. At shout out kay Boss Edwin Hamora. Nakuha ho natin to sa kanya, yung post na ito mga kabalitaan. So, tingnan nyo po yung katangahan ho dyan sa PCO, sabi ho nitong Attorney Au na to na hindi ho kami magbibigay ho ng impormasyon kung wala ho kaming batayan. Wala ho kaming mahawakang mga dokumento or ebidensya man lang para hindi ho kami matawag na fake news dahil lalabanan ho namin yung mga fake news peddlers mga kabalitaan. Babasahin ko po, kayo nang humusga, pero kung ako pong huhusga dito ay isang fake news peddler ho itong si J. Ruiz mga kabalitaan. Parang kinahiligan na nila ngayon maglabas ng peking balita mga kabalitaan. Una, nagtuturuan ho sila dyan. Sabi ni kailangan daw mag-divest ng 60 days. Meron pa daw 60 days para mag-divest itong si J. Ruiz sa limpak-limpak na salapi na bidding na napanalunan ho nila. Na mailipat yung PCSO, yung bulahan. Talagang nagbobulahan sila dito mga kabalitaan dyan sa IBC 13. Ngayon, may 60 days daw. Ngayon, sabi naman ng PCO mismo na matagal na akong nag-resign. Hindi pa ako nakaupo rito, resign na ho ako. Sino ba talagang nagsasabi ng katotohanan? Ngayon, nag-fake news na naman ho dito si J. Ruiz. Sabi niya, we've heard that an arrest warrant has been issued by the International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity, mga kabalitaan. Tingnan niyo po. We've heard, wala man lang may pakitang papel, black and white na mula ho sa korting sinasabi ho nila diyan na para sabihin ho nilang aaristuhin na si Tatay Digong Duterte. Di ba katangahan ho yan? We've heard. Ikaw, Secretary, hindi mo biberipikahin? Hindi mo i-validate yung information na natanggap mo? Nasa kapangyarihan ka na. Marami kang alas dyan. Kahit sino pwede mo utusan yung mga tauhan. Pakiberipika nga ito, Juan Poncio. Puntahan mo nga ito tawagin mo nga ito. Bigyan mo nga ako ng informasyon mula ho sa kanila kung totoo ito. Ina-anunsyo na. Nagpo-post na agad ng ganitong informasyon. We've heard. So mahilig pala ito sa chismisan itong si J. Ruiz, mga kabalitaan. Ano na bang nangyari niyo dyan sa Malacanang? Ba't ang dami ng mga bangag ho dyan, mga kabalitaan? Dapat ikaw, sekretary ka ng PCO, reliables ka dapat, dependable ka dapat, dyan dapat magsisimula yung tamang mga impormasyon dahil ikaw ay nasa kataas-taasang posisyon ng PCO. Dapat hindi ganyan yung inyong ibinabalita dahil nakapagdulot ito ng kaba sa mga mamamayang Pilipino, lalo na ho sa mga supporter ng mga Duterte. Di po ba? Parang sinasabi nyo na aaristuhin na itong si Tatay Diggs. At nag-clickbait din kayo mga kabalitaan. Akala ko ba yung pang-aakusa nyo sa mga DDS vloggers na fake news peddler ay
hindi nyo, kumbaga malinis ho kayo. Kayo mismo dyan sa inyong buhatan, sa Bisaya pa, buhatan, meaning yung sa inyong kagawaran ho dyan, ay kayo din pala ang nangunguna, pasimuno sa fake news na ito. Sasabihin mo, we've heard. So walang katibayan ho. O wala kayong mga prinsipyo, wala pala kayong isang salita dyan sa Presidential Communication Office. Bukas makalawa, bibigyan ko yan ng ibang kahulugan ng PCO dyan, mga kabaitan. Nakalimutan ko lang sinulat ko. Nasa second floor, hindi ko makaakit-akyat ngayon dahil nandito na ako sa first ground floor, mga kabalitaan. Matakin nyo, sekretary ho kayo ng PCO, ganun-ganun ho kayo magsalita. Magpapalabas ho kayo ng mensahe, we've heard. So narinig mo lang pala, kwentong barbero lang pala yun, kwentong barbers lang pa yun, tapos inaanunsyo mo to the public. Ano nangyari ngayon? Nagkakagulo yung Davao, talagang nagpanik mo doon yung mga taga Davao, mga kabalitaan. Sa katangahan nyo dyan sa PCO, mga kabalitaan. Tingnan nyo po, ang daming kumakalat sa social media. Sinasabi ho rito na meron daw mga nag-uumpukan ho diyang mga kapulisan na nagdadala ho ng mga pananggaho nila, yung pang-riot, nila? Basta may term ho sila diyan, mga kabalitaan. Paki-comment nga po diyan, mga kabalitaan, kasi hindi ko maalala. So, sabi ng mga iilan sa Davao, ano nangyari? Baka totoo yung sinabi ni Tatay Diggs na may warrant na ho siya. Baka uhulin to, baka magkakagulo ho tayo rito. Paano na yung mga supporters ni Tatay Diggs? Do you think hindi yun aalma? Baka si Jay Ruiz lang ang magiging dahilan na magkakagulo ho yung natin dyan. Yung taga Davao, baka yung iba, hindi natin alam yung utak ko rin, hindi natin hawak, mga kabilan. Paano pag nakitang ganun na daming pulis, parang pag uunahan ho sila dyan sa mga solid supporter ng mga Duterte, hindi na natin masisiguro yung mga utak ko rin. Nagkakagulo tuloy, nagkalinti-linti tuloy. Sana inisip muna at pag-aralan, tatawag kayo ng ibang resource person ninyo o reliable source ninyo to confirm that this information na itong warrant of arrest ay nailabas na po ba? Meron na po ba talaga? Just to confirm. Ang dami. May cellphone kayo dyan. May telecommunication kayo dyan. May mga tauhan kayo. Nasa inyo na yung kapangyarihan. Hindi nyo magawa-gawang i-confirm. Ngayon sasabihin nyo, we've heard. Napakalaking katangahan mo yan dyan, mga kabalitan. Panoorin nyo po dito yung balita ngayon. 3 police vehicles ng Regional Mobile Force Battalion o RMFB ang namataan kahapon sa terminal entrance ng Davao International Airport. Ito ay nagdulot naman ng espekulasyon sa ilang mga biyahero dahil sa lumabas na unverified report na pagsisilbi ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y extrajudicial killing case ng dating Pangulo. Pinabulaanan naman ito ng Police Regional Office 11. Sa pahayag na ipinadala ng tagapagsalita ng PRO 11 na si Police Major Catherine Delaray, ang naturang heavy police deployment ay parte lamang aniyan ng simulation exercise. Dagdag pa ng opisyal, regular ang isinasagawang simulation exercise ng RMFB at ang pagdedeploy sa kanila sa airport. Bahagi ito ng kanilang commitment para handa sila sa anumang mga maaaring mangyari sa kanilang nasasakupan. Samantala, batay sa official website ng ICC, hindi kasama ang pangalan ni dating Pangulong Duterte sa listahan ng 69 na individual na may active o previous arrest warrants laban sa krimen gaya ng war crimes, genocide, aggression at crimes against humanity. Wala rin umanong kumpirmasyon pa hinggil dito ang Malacanang. Gayunpaman kung kakailanganin ng Interpol ang assistance ng gobyerno, obligado itong sumunod. Marisol Montaño, humahataw sa balita ngayon. Tingnan nyo po, mga kabalitaan. Mismo nga yung Malacanang, wala kang alam eh. Ito talaga, ba't pa kinuha to ni Bongit tong mga klaseng nila, yung communication officer nila dyan, mga kabalitaan. Kulang pala to sa communication eh. Nagtataka ho tayo, may abogada dyan tahol na tahol. Si Jay Ruiz ay dating reporter ho. Nasa media ho dati. Alam ho nila yung 5W and 1H. Para to confirm that information, to validate that information, at para sa pagbabalita ay talagang masasabi natin na totoong impormasyon. Ngayon, ipinapalabas mo, simulation lang pala eh. Ang tanong ho dyan, bakit ho ba
nagkataon yung simulation diyan pa rin diyan sa Davao mga kabalitaan. Ang dami-rami hong offices ho ng PNP ho. Ba't sa Davao pa nagkataon na ibinalita ko ni J. Ruiz na we've heard na nagpalabas daw ng warrant of arrest yung ICC para huliin itong si Tatay Digong Duterte. Yung laro sa Malacanang talagang kabangagan ho mga kabalitaan. Bangag na bangag ho talaga yung estilo ho nila. Kumbaga sabihin natin bangag, wala ho sa ayos ba? Lutang lagi. Walang kapunto-punto. Ang idinudulot nito ay kapahamakan ho at paano ho yung taga-suporta ni Tatay Diggs may sakit sa puso. Tapos yun ang mga balita na ngayon. Yun lang dahilan na matsugi ng maaga. Tutulungan ba ng hindi naman matutulungan kasi hindi namin kasalanan yan ewan ko, ba't namatay yung taong yun? Tapos kami pang sisisihin. Ganun lang talaga isasagot nila mga kabaitaan. Talagang napaka-desperado na ho itong administrasyon ni Bonget. Lalo na yung bagong administrasyon dyan sa PCO. Nung pumasok ko itong si Attorney Tahol at si J. Ruiz, nagka-litsi-litsi na ho yung Presidential Communication Office. Okay pa sana yung yung bagong nag-resign ay karespe-respeto pa. Itong dalawa, ewan ko lang. Kayo nang humusga dyan mga kabaitaan. Anyway, puntahan natin dito si Manong Ted mga kabaitaan. Yung kanyang pagtatanong dito sa ICC Assistant to Counsel ng Pilipinas na isang yung abogadang labas nguso, yung malaki yung nguso. Sino nga ba yun? Yun. Hindi niya rin daw alam. Hindi niya masagot-sagot ng diretsahan. So panoorin natin to mga kabalitaan. Attorney Cristina Conti, magandang umaga po. Yes, good morning, Manong Ted, DJ Chacha. Thank you for being on the show. Sigurado nakarating na po ito sa inyong balita na may arrest warrant na daw na inilabas ang ICC para po sa Pangulong Duterte. Gaano po ito katotoo? Naku, I can neither confirm nor deny. Very showbiz ng answer. Dahil hindi naman sa amin directed yung warrant of arrest. Ang warrant of arrest ay i-issue ng ICC. Ang mag-announce niyan if ever would be Karim Khan, yung prosecutor ng International Criminal Court, at ipapadala ito dun sa mga member state ng ICC o kaya yung bansa kung saan natatagpuan yung subject. Kalaunan, maaaring ipadala din sa Interpol or ipapadala din sa Interpol dahil may kasunduan ng ICC at Interpol tungkol sa data sharing. Yan ang mga paraan. Kanina narinig ko yung discussion, tama naman, perfect. Yan ang mga paraan na makakarating dito sa Pilipinas, itong warrant of arrest. Talagang wait and see kung yung ating Philippine government ay mag-i-implement nito. Kung sa akin, medyo mas okay pa sa akin o mas pabor ako na hindi mo na i-announce yung warrant. Kasi di ba pag ganito na matutunugan mo na o maririnig mo na, talagang may Di daw i-announce yung warrant. Pabor daw siya doon. Pero nung una, balikan natin last year, sabi na, month of July, lalabas na daw yung warrant of arrest. Middle of July yata yun. July, May, June, July. Basta parang month of July yung pinakasaktong buwan na sinabi niya dito. Pinapasiatab niya na month of July, sigurado lalabas na yung warrant of arrest mula sa ICC para huliin si Tatay Digong Duterte. Ngayon, bumalintong na naman. Sabi niya, mas maganda na siguro hindi i-announce na may warrant lalabas laban o sa paghuhuli kay Tatay Digong Duterte. Natuto na pala to, nadala na. Kasi, palpak yung kanilang plano mga kabalitaan. kataong tumakas. Kaya yung diwa talaga ang esensya. Ano tumakas? Tatay Diggs, tatakas? Hindi mo ba narinig yung sinasabi niya na siya lahat aako sa full responsibility sa mga akusasyong nangyari sa mga kaganapan sa ating bansa sa panahon siya ay naging presidente, mga kabalitaan? Tatakas! May nalalaman ka pang tatakas? Kahit anong sabihin nyo, wala na kayo talagang hindi na kayo magwawagi sa mga maitim na binabalak nyo. Kaya huwag nyo lang ipamukha sa taong bayan si Tatay Digong tatakas. Hindi tatakas si Tatay Digong. Ulitin natin to dito mga kabitaan. Sabi na may nabanggit siyang tatakas Hindi mo na i-announce yung warrant. Kasi di ba pag ganito na matutunugan mo na o maririnig mo na, talagang may pagkakataong tumakas. Kaya yung diwa talaga ang esensya ay dapat confidential or secret. Yung request for or issuance ng warrant at yung execution na lang o yung implementation, doon na lang nagkakaalaman.
Attorney Cristina, para lang mas malinaw sa atin, itong ganitong klase ng arrest warrant, saan po ba ito idinadaan dapat? Kasi sa mga pahayag, sinasabi, tama daw po ba? Dito ang sinasabi, dapat sa DFA idinadaan ito? Kung miyembro tayo ng ICC, DFA talaga ang ating representative. Doon magtatalaga o doon sa unit na yun, magtatalaga ng upo doon sa Assembly of States Parties. Usually, yan yung ambassador natin sa The Hague. Kaya lang, kung ganitong hindi na tayo miyembro, ang mukhang dediretso ito sa Office of the President. Lupi, At alam siya mo. ang magbibigay nito on a need-to-know basis doon sa mga tao. At dahil ang warrant of arrest, ang nakalagay naman dyan to all law enforcement officers. Hindi yan directed against the general public. Hindi siya announcement per se. Ang warrant of arrest mismo nakalagay ay to all law enforcement officers. Ang iniisip ko may dalawang departamento na pwedeng sumalo niyan. DOJ dahil nasa kanila ang NBI at DILG dahil nasa kanila ang PNP. Yung NBI, doble pa yung, posibleng doble nilang matanggap dahil sila naman yung head unit or lead unit natin, liaison, dito sa International Police Organization o Interpol. Attorney Cristina, no one ngayon in the government is saying na may arrest warrant talaga. Pero nag-i-issue sila ng statement na kung sakali man na may arrest warrant, handa daw po sila na ipatupad ito. Ano pong pananaw ninyo dito sa pahayag na yan ng Malacanang? Kung ano man ang ibibigay nila, tatanggapin namin dahil sila talaga ang pwedeng umaresto. Nag-iisip na nga kami, pwede bang citizen's arrest? Di ba? Hindi nila talaga may paliwanag at ipatotoo yung chismis ni Jay Ruiz na we've heard na meron daw silang narinig. Narinig lang. Walang batayang walang mga batayan. Ginawa pati rin itong umaasa rin na sana lalabas yung ICC. Nagiging angat rin to. Hindi natin sila masisisi na nagiging angat din dahil nga itong mga nasa Malacanang sa PCO ay pinapaniwala ho nila sa mga taong atat na atat na ipapahuli sa ICC itong si Tatay Diggs. Kung gaano kaangat itong PCO napasakay nila ho sa kanilang kaangatan. Kaya nagkakaganito. Hindi ho makakapasagot ng diretsahan Di ba? Paano ho nyo naman sabihin na aaristuhin or maaaristo ng ICC si Tatay Diggs? Well, in fact, ikaw mismo, abogada ka, alam mo mismo na hindi na tayo bahagi or wala nang jurisdiction yung ICC sa atin. At unang-una, hindi na ho yan makakilos kasi pag kumilos ho yung ICC na yan, laban ho sa mga kaalyado ng Amerika, kahit hindi ho sila miyembro ng ICC, sabi ni President Donald Trump, nga i-freeze lahat yung kanilang mga property dyan sa US at kakansilahin yung kanilang mga visa, mga kabitaan. Kaya hindi ho nila magawa-gawang aristuhin itong si Benjamin Netanyahu, dyan ang Prime Minister ng Israel, dahil po mga kabalitaan, mismo si Donald Trump ay nagbigay na ho sa kanila ng nakakatakot na babala, mga kabalitaan. Ano pa bang iisipin nyo? Kayo dyan na umaasa, kaalyado ng ICC. May magagawa ba kayo? Huwag nyo lang lituhin yung taong bayan, papaniwalain nyo yung taong bayan na may pag-asang mahuhuli itong si Tatay Digong Duterte. Dahil kayo mismo, pinapaikot lang kayo sa inyong sariling mga kamay at pinapakita nyo sa taong bayan na may tsansang mahuli si Tatay Diggs. Huwag nyo nang bulahin kami, huwag nyo nang budolin, huwag nyo nang paikutin yung mga utak ng mamamayang Pilipino na gising na ho sa katotohanan dahil wala ho kayong makukuhang suporta. Kaya pasensya na kayo, hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Hinanap namin yan, hindi daw pwede talaga. At isipin nyo na lang, ang dami nang nagbo-volunteer na pumunta sa Davao at humuli. Pero, daming volunteer daw. Di pulis ang huhuli, yung bukas na talagang ilusyonada rito sabihin na natin, o yung kabukasan ng isip ng Philippine government, pabor sa amin sa ngayon. Ang kailangan lang talaga, kung anong bulalas, yun din yung aksyon. Ito po bang issue na ito, itong alingaw na ito na hindi pa kumpirmado sa ngayon, bago pa po lumabas sa media, alam nyo na rin po ito, Attorney Cristina? Because I remember, nung kausap po namin kayo before last year ni Sir Ted, here on the show also, you were saying na may naririnig na kayo na anytime may maglalabas ng warrant of arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nandun kami sa rally nung March 8, umaga sa may Liwasang Bonifacio. Dahil International Women's Day. Kasama ko yung mga nanay. Tapos medyo may nagsabi na mukhang may warrant of arrest. Kapit-kamay lang kami na sana totoo. Pero lumipas yung araw nang walang official confirmation galing sa ICC. Ngayong araw naman, ang naririnig ko, posibleng magkaroon din ng warrant of arrest dun sa domestic charges.
So merong nakasampang reklamo kay Duterte na incitement to sedition. Tapos, di ba, nung December, nautusan din itong DOJ na buuin ang kaso sa crimes against humanity laban kay Duterte. Posible din na merong galawan doon. Kaya abang lang kami, mukhang lahat ng tao, ang tanong, huhulihin na ba kung ano man ang warrant na yan? Ang narinig ko, no, sinasabi ni former Secretary Harry Roque na yung arrest warrant ay tungkol doon sa inciting to sedition at hindi sa ICC. Ano pong inyong komento ron? Posible talaga yan kasi ngayon talaga nang susulputan yung mga sumisingaw yung baho. Finally, di mapapaharap na siya sa hustisya. Kaya lang, hindi ko kabisado yung process doon kung nasaan na sila. Pero ang intindi ko, nakaumang na yon at nagkaroon na ng preliminary investigation. At ito namang mga warrant of arrest, as soon as madetermina ng isang korte o kaya ng huwes na there is reasonable basis na talagang itong taong to ay malamang sa malamang ay guilty dahil reasonable certainty of conviction sa domestic courts ang parang threshold. Dito naman sa ICC, basta masabing there is reasonable basis to believe that he or she committed crimes against humanity and that there is possibility for this person, there's possibility of flight. Itong paglabas niya nga, could be an indication. Di ba? Ang Israel nga mismo, hindi nila maluhuli-huli ito si Benjamin Netanyahu, mga kabitan, na talagang kitang-kita worldwide ho. Yung pagpapalipad ng missile, yung paano ho pinulbo yung Gaza. Ito pa kay Tatay Digong Duterte na war on drugs yung pinag-uusapan dito. At ito pa yung mauna nilang ipapahuli, mga kabitan, o hulihin ng ICC. Hindi ka nila magawagawang hulihin tong si Netanyahu. Ito pa kayang presidente si Tatay Digong Duterte, mga kabalitan. Di ba ewan ko lang, basta katangahan lang ho yung maaring sabihin ho natin sa kanila, mga katangahan nyo lang po. Talagang mga ilusyonada ho kayo. Nag-iilusyon kayo na mahuli na talaga si Tatay Dig sa buwan ito, sa araw na ito, mga kabalitan. Di ba? Walang kwenta ho talaga. Anyways, hindi ko na tatapusin to dito kasi baka stricto pa naman nung programa ni Manong Ted. Minsan kasi nag-i-issue ho sila ng copyright, mga kabalitaan. So yun po, di ba? Napapaya ho sila sa kanilang mga sarili dahil sa sobrang atat na atat, naglalahad na naman ho sila ng maling impormasyon, mga kabalitaan. Ito ang pinakamasaklap. Di bali na ho. Hayaan na ho natin silang mag-isip ng ganun-ganun. At kung ikakasaya ho nila ho yan, well, suportahan na lang ho natin, mga kabalitaan. Basta, tayong mga supporter ho ni Tatay Diggs sa sa PDP laban, manalangin lang ho tayo, tayong lahat, kapit bisig lang ho tayo. At basta nasa tama ho tayo, walang mangyayaring masama ho kay Tatay Diggs Duterte, mga kabalitaan. Lalo na ho sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Dahil kitang-kita naman ho sa mga bunbunan ho ng mga alyansa para sa bagoong Pilipinas na mananalo na ho talaga itong 10 na, hindi lucky 9. Kasama na si Dr. Mata na inanunsyo sa Hong Kong ni Tatay Diggs na papasok ko talaga itong 10 ito. Hindi na ho nila kayang baldahin ho si VP Sara Duterte, mga kabalitaan. At tuloy-tuloy ho yung laban para sa 2028 presidential elections. Dahil kung isipin ho natin ngayon pa lang, hindi pa presidente si Tamba, kasama niya kanya mga alipores na mga buhaya ho dyan, nagkakagulo-gulo na nga yung Pilipinas. How much more pa kaya pag naging presidente na ito? At sa amin, nakapag-harvest na kami. Di ba? Lahat ho, i-harvest ho nila, mga kabalitaan, walang matitira. Sila lang ho ang makikiyabang sa pinaghihirapan ho ng mga taxpayers sa ating bansa, mga kabalitaan. Kaya hindi na ho natin hahayaan pa na mananatili ho sila sa kanilang pwesto ngayon kung papaano ho nila ito binastos yung kanilang pinagkaloob na kapangyarihan sa ating saligang batas. Kailangan managot ho sila dito, mga kabalitaan, sa pamamagitan ng ating pagtutulungan. Ito lamang po yung pakiusap ko po. Importante tayo manalangin talaga at doon ho natin sisimulan yung pagkakaisa ho sa pamamagitan ng pagbigay ng ating boto sa kanila ngayong darating na halalan, mga kabalitaan, Mayo 12. Isulat nyo lang po yung mga numero. Baka kasi yung iba hindi masyadong familiar ng karamihan.
Lalo na dyan sa Western Visayas na meron na hong representative tayo mga kababayan dyan sa Western Visayas, si Attorney GV Hinlo, kung hindi ako nagkamali. So, suportahan din niyo po dyan sa Western Visayas, sa mga Bisaya, suportahan po. At of course, may ano na tayo, may pundo na ho tayong boto mula ho sa KOJC, mula ho sa Iglesia ni Cristo, at kung ano pang mga religious sector, mga kabalitaan na pumapabor ho, pumapabor sa PDP laban, mga kabalitaan. Mga kababayan, narito na ang tunay na kampiyon ng Pilipinas. So, yun po ang ating sinasabi mga kabalitaan. Tulungan lang po ho tayo Manatili lang ho tayo magkaisa at huwag nating hayaan na guguluhin at papasukan ng mga demonyo ho yung grupo ng PDP laban. Bantayan din ho natin yan mga kabalitaan. So bago pa po tayo magtapos mga kabalitaan, anyway, pasadahan ko po muna kayo sa ating, hindi pa po ito official na soundtrack ko natin. Ipaparinig ko lang muna sa inyo to mga kabalitaan. Pag-comment lang po kung gusto nyo itong soundtrack ko natin. Danagan, Balita Channel, oras na para malaman, walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Danagan, Balita Channel, oras na para malaman, walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Sa channel na to, di ka maliligaw. Oras-oras may bago, laging handang sumigaw. Mula sa kalsada, gobyerno at masa, hatid ang balitang di na kailangan mangdaya. Walang bias, walang bahid na dumi. Kung ano ang totoo, yun na nga maririnig. Makinig, manood, di ka mabibitin. Kaya Danagan, Balita Channel, yun ang iyong sundin. Danagan, Balita Channel, oras na para malaman, walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Danagan, Balita Channel, oras na para malaman, walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Pag may trahedya, mayroong sakuna, agad-agad na uulat, hindi pabaya. Hustisya para sa masa, di nagbulag-bulagan. Lahat ng panig ilalabas, hindi lalabuan. Di na kailangan pang umanap ng iba. Pag gusto mong malaman, dito mo yan makuha. Hatid namin ay tapat at patas, kaya Danagan, Balita Channel ang batas. Yo, laging updated, oras-oras may bago, laging mainit. Danagan, Balita Channel, walang halong mali. Kung gusto mo ng totoo, dito ka na pray. Danagan, subok na sa balita. Matagal nang umirima para radyo o social media. Di nagpapahuli sa bayanihan. Prinsipyong di mababayaran. Huwag kalimutang i-like and share para lagi kang updated sa mga kaganapan dito sa ating lipunan. Danagang balita, totoong maaasahan. Di natatakot kumastigo sa mga politikong buhaya sa kongreso. Lalaban sa katiwalian o parang mamamayan may kinabukasan. Danagang balita, may paninindigan at di mababayaran. Danagan, Balita Channel, oras na para malaman, walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Danagan, Balita Channel, oras na para malaman, walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Alright, yun po mga kabaitaan. Sana magustuhan nyo po yung ating soundtrack ng Danagan Balita Reaction Video News Update mga kabaitaan. So kung nagustuhan nyo po itong ating video presentation ngayon mga kabaitaan, huwag nyo pong kalimutan. Damihan nyo po ng maraming likes at paliguan nyo po ng maraming comments at i-share nyo po ito mga kabaitaan. Then pinutin ang notification bell and of course i-subscribe nyo na. Silipin nyo yung inyong account or sa taas nating makikita dyan. Kung hindi pa po subscribe without ED, meaning kailangan nyo mag-subscribe mga kabalitaan. Alright? At huwag nyo pong skip yung ads dahil yan po ang nakakatulong ho sa atin. So maraming salamat ho sa inyong suporta at panatilihing tumutok dito lamang ho sa inyong minamahal, sa inyong pinagkakatiwalaang munting bahay sa ating dito sa social media.
sa YouTube mga kabitan, ang Danagan Balita Reaction video. At pasasalamatan muna natin yung ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum again. And of course, masalam sa inyong lahat. And then sa ating mga masugid na tagapanood, lalo na ho mga kabitan, yung ating mga moderators, silent viewers, team replay mga kabitan, at yung ating mga pangkalahatan ho, 54,597 subscribers. At of course, kay Mami Rose and Daddy Berting and Tobias family dyan sa Cebu. Toby, munti ko na makalimutan mga kabitan. Pasensya na, pinaulit-ulit natin sila dahil sila po ay matanda na rin ho. Talagang senior citizens na ho sila mga kabitan. At sabi ho nila kasi na tayo lang daw ang nakapagbigay lakas o nakapagpalakas ng kanilang loob. At parang sila ay naging malusog na dahil araw-araw ho nila tayong pinapanood. Kahit replay man, kung may live man tayo, sa kanilang malapad na yung widescreen nila sa ilang television mga kabalitaan. Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mga Pilipino sa lupalop nating mundo. Ang programa ito ay para ho sa inyo mga kabalitaan. Ako po'y magpapaalam na. To God be the glory. Mwawa! Chip chip! Mwah! Peace out! Gun Agad Balita.